Dahil sa nasaksihan ng Long Patriarch sa lakas ng ating bida, nag-iisip na ito kung ano na ang gagawin niya. Lumapit naman ang ina at ama kay Gu Xuanchen at sabay tanong kung okay lang ba ito. Sumagot naman ang ating bida na okay lang siya. Biglang may tumawa at napansin naman ito ng tatlo. Ang Long Patriarch pala ang tumawa at nagsalita na ito talaga ang inaasahan niya dahil taglay ng ating bida ang bloodline ng Long family at pahabol pa ng tungaw dahil sa maganda raw ang pinakita ng ating bida. Ito ay party na ng Long family. Sumaya naman dito ang ina ni Gu Xuanchen sa magandang balita na narinig niya. Sabay pangiting inutusan niya ang kanyang anak na si Gu Xuanchen na magpasalamat daw ito sa kanyang uncle na Long Patriarch. Napasabi na lang ang Long Patriarch sa kanyang pag-iisip na sa talento ng ating bida madidagdagan ang lakas ng Long family sa ilalim ng kanyang utos. Di naman ito pinalampas ng ating bida. At panarinig niya ito na siya ay magiging party ng Long family at mayabang ni pinarig ni Gu Xuanchen sa Long Patriarch kung nanaginip ba ito gising at anong klaseng panaginip ang mayroon ng Long Patriarch. Habang nang didilim na ang paningin ng Long Patriarch, hindi na lang siya nagsalita. Nakisali naman dito ang si Long Bin at sinabihan niya ang ating bida na huwag niyang binuwala ang kanyang ama na Long Patriarch dahil lang sa swerte ng ating bida na nakuha niya ang tiwala ng kanyang ama, at sumingit naman dito ang Long Patriarch na ang talento lang ng ating bida ay pinaka mababa lang daw sa mga nakikita nilang mga hinyo. Pahabol pa ng Patriarch na kung hindi alam ng ating bida ang kanyang kinaharap niyang problema, magsabi lang ito at siya na ang magsabi sa ating bida. Sa mga narinig ng ating bida sa Long Patriarch, napangiti na lang ang ating bida dahil ang Long Patriarch ay walang kaalam-alam ang kinaharap na problema ng ating bida ay langgam lang sa kanya. At kumilos na nga ang Han Patriarch dahil sa namatay na si Young Master Han ang nakalaban ni Gu Xuanchen sa arena. At nagsalita na tinutukoy niya ang ating bida na pumatay sa kanyang anak na si Young Master Han. Sabay tutok ng kanyang laruan at nagsabi na sisingilan niya ang ating bida. At pangiting sinabihan ng Long Patriarch ang ating bida na hindi pa raw huli na lumuhod sa kanya ang ating bida para ito'y tulungan niya na harapin ang Han family. Hindi naman ito pinakinggan ng ating bida at tiningnan niya lang ito. Nagsabi si Gu Quanhua na makinig raw ang ating bida sa Long Patriarch at nagsabi din ng ina na mabait daw ang Long Patriarch at pinahinto naman ng ating bida ang kanyang ina at ama dahil wala siyang oras sa Long Patriarch. Biglang nakisali ang Chi Patriarch at pinahinto niya ang Han Patriarch. At sinabihan niya ito na nagkasundo sila sa life and death battle, kaya sa ginagawa ngayon ng Han Patriarch ay labag sa kanilang batas na pinagkasunduan. Nagtanong din dito ang Han Patriarch sa Chi Patriarch kung bakit ito nakikisali sa kanilang alitan ng ating bida. Nagsalita ang Chi Patriarch na sa pinagkasunduan nilang life and death battle dahil ang ating bida ang nanalo, ito ay son-in-law niya na at party na ito ng kanilang Chi family. Sabay palabas ng kanyang aura at nagsabi na may karapatan na siyang tulungan ng ating bida at wala siyang dahilan na hindi makisali. Nabigla naman dito ang apat sa mga narinig nila sa Chi Patriarch at napagtanto ng Long Patriarch ang beat nila sa life and death battle. Tumutol naman dito ang Han Patriarch at nagsabi na hindi pa party ng Chi Patriarch ang ating bida dahil hindi pa ito kinasal. At nagsabi na hindi niya masisi ang Han family sa pagsali ng Chi family. At nakisali ang mga tauhan ng Chi Patriarch. Nawag bastos ang Han Patriarch at wala daw makakagalaw sa ating bida dahil nandito sila. Nabigla naman dito ang Long Patriarch sa napansin niya na lumakas ang Chi family ng ilang araw lang ang nakalipas. At lahat sila ay umangat sa late stage Void Realm at pinagpawisan na lang ang mga tauhan ng Han Patriarch. Nagsalita ang Han Patriarch na wag silang matakot at papatayin nila ang ating bida at magbibigay daw siya ng reward sa kanyang mga tauhan. Sabay umatake na ang Han family. Biglang may dumating at nagsabi na wala silang karapatan na hawakan ang kanilang Young Sect Master, na pansin naman ito ng Han Patriarch. Ang grupo ng Xiaoyao Patriarch pala ang dumating. At nagsabi ang Xiaoyao Patriarch na ang kakalaban sa ating bida ay mamamatay. Nasabi na lang ng Long Patriarch na ang mga disipolo sa Xiaoyao Sect ay nandito. Namangha na lang siya dahil ang mga disipolo ng Xiaoyao Sect ang lahat ay nasa 10,000 Lore Realm na mas mataas pa sa Void Realm. Nasabi na lang ni Gu Xuanchen na mabagal dumating ang Xiaoyao Patriarch. At kiniwento na nga ng Xiaoyao Patriarch ang mga nangyari noong 5 araw ang nakalipas na sinundan pala nila ang ating bida sa restaurant.
At napahawak na lang si Mo Kuan-Yan sa kanyang espada para tulungan si Gu Xuanchen pero pinigilan siya ng Xiaoyao Patriarch. Pero nagdahilan si Mo Kuan-Yan at ano raw ang saysay ng pag-insayo nila para marating nila ang 10,000 Lore Realm sa utos ng ating bida at nag-alala din si Mo Kuan-Yan sa mga kinaharap daw ng ating bida na dalawang babae. Sumagot ang Xiaoyao Patriarch na noong pagkatapos nilang wasakin ang Raging Fire Cult pinapunta sila ng ating bida sa Wanggu Prefecture at hindi niya na alam ang ibang mga detalye ng ating bida. At sabi pa niya na hindi pa sila kikilos ngayon dahil kaya nato ng ating bida dahil ang martial daw o lakas ng ating bida sapat na para mangingibabaw sa Wanggu Prefecture kahit nasa Heavenly Realm pa ito. Pero hindi, parents, sumang-ayon si Mo Kuan-Yan. Ngunit nakisali ang elder at pinigilan niya rin si Mo Kuan-Yan. Sabi pa niya na hindi basihan ng lakas ang cultivation ng ating bida kaya mag-enjoy na lang sila sa pagmamasid. At pinagmasdan na lang nila ang ating bida. At yon ang mga nangyari. Sa ilang araw na lumipas na balitaan nila na nagpanggap si Gu Xuanchen bilang young master ng Xiaoyao sect at ikakasal din ito kay Qi Ziyan at hindi alam ng Xiaoyao Patriarch ang plano ng ating bida. Nagsalita ang Xiaoyao Patriarch at tinawag niya na young sect master ang ating bida at humingi siya dito ng tawad dahil huli na silang dumating. Tumulo na lang ang pawis ng Xiaoyao sect at nasabi na lang niya sa kanyang isip na hindi niya gustong makisali sa gulo ng ating bida pero wala siyang magagawa. At sinabihan naman ito ni Gu Xuanchen na sila muna maglinis ng kanyang mga kalaban at sumang-ayon naman dito ang Xiaoyao Patriarch. Pahabol pa ni Gu Xuanchen na wag silang magkalat sa lugar ng Qi family. At naghanda at pumili na sila ng kakalabanin nila. Napa-atres na lang ang Han Patriarch. Pinagpawisan na lang ang Han Patriarch. At sinimulan na ng Xiaoyao sect na asikasuhin ang Han family at nagtalsikan na nga ang mga dugo ng Han family. At binawian na ng buhay ang mga tauhan ng Han family. Kasama dito ang Han Patriarch na nakahandusay na. Sinabihan ni Mo Kuan-Yan ang senior niya na si Han Gang na ang atake nito ay napaka-weird. Tumawa na lang si Han Gang sa mga narinig niya mula kay Mo Kuan-Yan. Nagulat at namangha ang Long Patriarch sa mga nasaksihan niya at nasabi na lang niya na ang maliit na sekta na Xiaoyao sect ay inubos ng walang kahirap-hirap ang number 1 Han family ng Wanggu Prefecture. Nagsalita si Gu Xuanchen na tama na raw ang panunood ng Long Patriarch. Pahabol pa ni Gu Xuanchen na simulan na nila ng Long Patriarch ang laban para matapos na ang alitan nila. Pero pinigilan ng ina ang kanyang anak na si Gu Xuanchen sa gagawin niya sa kanyang uncle na si Long Patriarch pero nagsabi si Gu Xuanchen na walang dahilan na hayaan niya ito dahil ang trato ng Long Patriarch sa ina ni Gu Xuanchen ay masama. Habang napaluhan na lang ang ina niya sinabihan ito ni Gu Xuanchen na para lang ito sa kanyang ina ang gagawin niya. Nasabi na lang ng ina ni Gu Xuanchen sa ating bida na kabilang parent siya sa Long family. At hindi niya raw kayang makita na pinapatay ni Gu Xuanchen ang uncle niya na ang Long Patriarch. At biglang may nagsalita na sapat na nainubos nila Gu Xuanchen ang Han family at isang halimaw si Gu Xuanchen kung pati ang uncle niya na Long Patriarch ay papatayin niya. Pinigilan naman nito ng kasamahan niya ang nagsalita dahil baka sila na ang tatapusan ni Gu Xuanchen. Habang pinigilan niya ang ating bida sinabihan niya ito na iwasan niya ang pagiging criticism at nasabi na lang ng ating bida na wala siyang pakialam. Kapag mga kasamahan niya na ang inapi ay protektahan niya ito at sabay hawak sa espada. Habang hawak ni Gu Xuanchen ang kanyang espada sinabihan niya ang Long Patriarch na alang-alang sa kanyang ina hindi niya muna ito papatayin. At nakatikam na lang ang bibig ng Long Patriarch at walang magawa. Pahabol pa ni Gu Xuanchen kapag ang Long family ay aapihin nila ulit ang kanyang ina at kapamilya niya hindi niya na ito bubuhayin at sabay taas ng kanyang espada. Sabay atake, sa pader kung saan nakatayo ang Long Patriarch at nagulat na lang ang Long Patriarch at si Lung Bin. Napatingin na lang ang Long Patriarch sa ating bida habang ito ay nagagalit. Habang ang ating bida at mga kasamahan nito ay paalis na. Mga lods, pinanood ko ang video ko marami sablay kaya napag-isip-isip ko fix ko muna ito at matagal mo ta ako maka-upload sa susunod kong upload 20 minuto to 30 minuto na kasi napansin ko di nanunood ang iba kapag 10 minuto lang upload ko.